Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah sirah, tinatalakay na natin, alhamdulillah, yung hijrah patungong Habasya. At ang unang hijra nga na pinamunuan ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, makalipas lang ang ilang buwan ay bumalik sila. Bumalik sila dahil nabalitaan nila na di umano ang Quraysh ay nagmuslim. Nang dulot nito ay ang kanilang pagsusujud kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang binasa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Suratul Najm sa kanila. Na yun nga, sinabi, karugtong nung kaganapan na yun, وَسَقَطَ فِي أَيْدِهِمْ لِمَا أَحَسُّوا أَنَّ جَلَالَ كَلَامَ اللَّهِ لَوَّ زَمَامَهُمْ. Na sila ay napangibabawan ng kanilang naramdaman na kadakilaan mula sa salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naramdaman nilang kadakilaan ng salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, hindi na ito napaglabanan ng Quraysh at sila nga ay sumuko, kumbaga, doon sa bagay na tinangka nila na burahin o wasakin. At ito nga ay ang Quran na salita ni Allah. وَقَدْ تَوَالَ عَلَيْهِمُ اللَّوْمُ وَالْإِتَابُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ. Pero pagkatapos nga nito, nang ginawa nila nito, nang nangyari na ito, sila ay napuno naman ng pagsisisi at paninisi sa isa't isa. Sinisisi nilang isa't isa. Kasi lahat talaga sila ay nagsujud. Nasukdulan kahit yung tao na hindi kayang magsujud, ay kumuha na lang, dumampot na lang ng piraso ng lupa at idinikit ito sa kanyang noo. Dahil sa epekto na yun ng pagbasa sa kanila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng Suratul Najm. Mimman lam yahdur hada al-mashhad min al-mushrikin. Wa inda dhalika kaddabu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa aftaru alaihi annahu atifa ala asnamihim bikalimati takdirin. So sila ay nagsisihan nga sa isa't isa at lalong-lalo na nga mula roon sa mga musyrik na hindi kasama doon na nagsujud. Ibig sabihin wala sa Makkah, nang nabalitaan nila ito, sinisin nila ng matinding pagsisisi yung Quraysh na nagsujud. At sinasabi na lahat ng pinuno ng Quraysh ay naroon. Sina Abu Jahal, sina Al-Walid bin Al-Mughirah, lahat sila naroon na matatanda ng Quraysh. At dahil doon nga sa kanilang pagsisisihan, nakaisip sila ng paraan upang magpalusot kung bakit sila nagsujud. At sinasabi nila na nagawa lamang daw nila ito nang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsalita ng mabuting pananalita para sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Yun nga, sina Allat at Al-Uzza at si Manat. Pero totoo niyan, yung aya na yon na binabanggit ang tatlo na ito, hindi naman pinuri ang mga ito. Pagkos ito ay, kumbaga, nagpapahayag pa ng pagtanggi sa pagsamba sa kanila. Kaya nangyari, doon, pinaliwanag nila, nangatwiran sila, nagpalusot. Wa annahu qala anha ma kanu yuraddidunahu hum daiman min qawlihim tilkal garanikal ula wa inna syafa'atahum laturtaja. Na meron daw binasa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na aya na nagustuhan talaga nila. Na yun daw ang narinig nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ito raw ang mga garanikul ula. Garanik, walang kwenta yung sinasabi nga nila. Ang garanik, yung
Yung ibon na mahaba yung leeg na nakatira malapit sa ilog o sa katawang tubig. Parang ano ito parang tagak. Ganun siya, yung garanik. Yun daw ay mga garanik at ang kanilang mga syafa'a ay turtadya. Ang kanilang mga syafa'a ay marapat na hinahangad ng tao. Kaya raw sila nagsujud kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At actually ito rin yung mga tinatawag sa kasaysayan na sinasamantala rin ng mga Orientalist, yung tinatawag nilang satanic verses na isiningit daw sa Quran ni Satanas. Pero totoo niyan, hindi ito naisingit sa Quran. Ngayon, yung sinasabi nila na ito ang narinig nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalawa lang yun. Nagsisinungaling sila na hindi nga nila talaga ito narinig. O kung totoo man na narinig nila ito, hindi ito nanggaling kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanggaling ito mismo kay Satanas. Itong ipinarinig sa kanila ni Satanas. Pero ang sujud nila, syempre, yun ay epekto ng pakikinig nila sa Quran. Na dito nga sa kanilang sinasabi na ito, Ja'u bihadal ifkil mubin liya'tadiru an sujudihim ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Inimbento nila ang kasinungalingan na ito para palusutan, mga tuwiran kung bakit sila nagsujud kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaysa yustagrabu hadha min qaumin kanu ya'lifuna al-kadhib. At hindi na ito katakataka mula sa mga tao na nag-iimbento ng kasinungalingan. Ang tao na makatotohanan, pinasisinungalingan na nga nila, paanong hindi pa nila magagawa ito? Normal na sa kanila ito. Ang magsinungaling at magpasinungaling sa anumang ipangaral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yutiluna ad-dassa wal iftira. Nga matagal na silang namemeke at matagal na sila na nangiintriga, matagal na sila na kumbaga nagmamalisya at naninira kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa balaga hadal khabaru ilal muhajiri al-Habasya. At nakarating nga ang balita na ito sa mga naghijra patungong Habasya at ilan lang sila nung panahon na ito. Nasa mga 20 lang sila more or less. Walakin fi suratin takhtalifu tamaman an suratihi al-haqiqiyah. Subalit ang balita na dumating sa kanila ay ibang-iba sa tunay na nangyari. Ibang-iba sa tunay na nangyari. Balagahum anna Quraisyan aslamat. Ang dumating sa kanilang balita ay nagmuslim di umano ang Quraysh. Pero nga, hindi talaga sila nagmuslim. Nagsujud lang sila, pero hindi sila nagmuslim. Na maaring, siyempre, unang-una ito ay sa pagtatakda na rin ni Allah na nagawian nga sila at ang iba nga sa kanila ay hindi na bumalik ng Habasya, na natili na ng Makkah. Halimbawa, sina Uthman bin Affan, sina Sa'ad bin Abi Waqqas na natili na sila. Pero iba pang mga naghijra, bumalik sila ng Habasya. Halimbawa, sina Ja'far bin Abi Talib na siyang namuno na sa pangalawang grupo ng mga naghijra at nanatili na roon hanggang sa hijra patungong Madina, nanatili na sila roon. Ngayon nga, ibinalita sa kanila ito. At maaring posible rin ito kasi nung panahon na yun, matagal dumating ang balita. Maaring mayroong paalis ng Makkah patungong Habasya at itong huli niyang nasaksihan. Kaya nang pumunta siya ng Habasya o nakarating siya doon o naibalita ito doon, ito ang balita. Pero hindi na naibalita yung follow-up ng nangyari na ito. Na dahil dito, faraja'u ila Makkata fi Shawwali min nafsis sana. At sila ay bumalik sa Makkah sa buwan ng Shawwal pagkatapos ng Ramadan sa mismong taon na yon. Falamma kanu duna Makkata sa'atan min naharin wa arafu jaliyat al-amr raja'a minhum man raja'a ila al-Habasya. At ang dumating na nga sila sa Makkah ng umaga na yon, na isang oras na lang ang natitira na paglalakbay, nabalitaan nila ang tunay na nangyari at ang iba sa kanila ay bumalik agad-agad patungo ng Habasya.
Bumalik ang iba sa kanila patungong Habasya. Ibig sabihin, hindi na pumasok ng Makkah, dumiretso na pabalik ng Habasya. Walam yadkul fi Makkata min sairihim ahadun illa mustakfiyan. At yung mga bumalik naman ng Makkah ay lihim na pumasok ng Makkah. Aw fi jiwari rajulin min Quraysh. O kaya sila ay humingi ng proteksyon ng mga tao sa Quraysh. Kasi ang jiwar na ito na sinasabi, isa ito sa mga tradisyon ng mga Arabo na poprotektahan kanila kahit hindi ka pa nila kaano-ano. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nangyari ito sa kanya nung nanggaling siya ng Taif. Yung nagprotekta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya mismo at ang kanyang mga anak ay pumaligid kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pabalik ng Makkah. At siya ay nagtawaf na kasama niya ang mga tao na ito, daladalang kanilang mga sandata. At tinanong sila ni Abu Jahal kung sila ba ay nag-Muslim. Pero nga, hindi sila nag-Muslim, pero nangako sila ng proteksyon para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ganito yung nangyari din sa mga nakabalik ng Makkah. At pagkatapos ito, ثُمَّ اشْتَدَّ عَلَيْهِمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ الْبَلَاءُ وَالْعَذَابُ مِنْ قُرَيْشٍ. Tumindi sa kanila, sa mga nanggaling ng Habasya at sa natitira pang mga Muslim, ang mga parusa at mga pagpapahirap mula sa Quraysh. Wasaqata bihim asyairuhum. At kahit yung kanilang mga kamag-anak ay sumalakay na rin sa kanila. Kahit sa kanilang mga kamag-anak ay hindi sila naging ligtas. Faqad kana sa'bun ala Quraysh ma balagahanin Najashi min husnil jiwar. Dahil napakahirap para sa Quraysh na matanggap na ang ibang tao na hindi naman kamag-anak ng mga Muslim ay tumanggap sa kanila ng magandang pagtanggap. Ang Najashi, ang hari ng Ethiopia, na sa panahon na yun ang pangalan ng hari ay si Ashama. Si Ashama, na nagpakita sa kanila ng mabuting pagtanggap bilang mga kapitbahay. Walam yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada min an yashira ala ashabihi bil hijrati ila al-Habasha marratan ukhra. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naman, dahil sa nangyari na ito, ay wala na siyang nakita na ibang pwedeng gawin, liban na lamang sa himukin muli ang kanyang mga kasama na maghijra patungong Habasya sa pangalawang pagkakataon. At ito nga, nangyari ang pangalawang hijra ng mga tao, ng mga sahaba patungong Habasya. At syempre sa hijra na ito, hindi pa rin sumama dito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanatili pa siya sa Makkah. Dahil pagkatapos ng taon na ito, ika-6 na taon o ika-4 na taon, marami pang mga nangyari kasi 13 taon sila doon sa Makkah. 13 taon sila doon sa Makkah. Doon sa ika-4 na taon ang hijra patungong Habasya. Ngayon nga, al-hijratu thaniya ila al-Habasya. Ang pangalawang hijra patungong Habasya. Wasta'adda al-muslimuna lil-hijrati marratan ukhra. At naghanda na nga ang mga Muslim para sa pangalawang paglikas patungong Habasya. At ang paglikas nila na ito, ganito rin. Ganon din, katulad ng una, lihim sila na umalis. Lihim sila na umalis. Wa'ala nitakin awsa, pero mas marami sila ngayon na naglakbay. Walakin kanat hadihil hijrat athaniya asyakku min sabikatiha. Pero ang hijra na ito, dahil alam na ito ng Quraysh, binabantayan na ito ng Quraysh. Kasi yung una, hindi nila nabantayan. Nagulat sila na nakaalis na ang mga Muslim. Pero dito sa pangalawang ulit, bantay sarado na talaga sila ng Quraysh at mas marami na nga sila na bumiyahe, kaya mas mapapansin ng Quraysh ang kanilang pagkilos. Faqad tayakhadat laha Qurayshun wa qarrarat ihbatuha. Na ang Quraysh nga, nabatid na nila ang bagay na ito. At planado na nila kung paano nila pipigilan ang bagay na ito. Pero siyempre, sa gabay ni Allah, biyadin annal muslimin kanu asra. Pero nangyari ito
na gawa pa rin ito ng mga Muslim dahil mabilis silang kumilos. وَيَسَّرَ لَهُمُ السَّفَرَ at pinadali ni Allah para sa kanilang paglalakbay. فَانْجَازُوا إِلَى نَجَاشِي الْحَبَشَةِ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكُوا. At nakarating na sila doon sa Najashi bago pa man sila maabutan o mahuli ng Quraysh. وَفِي هَذِهِ الْمَرَّةِ هَاجَرَ مِنَ الرِّجَالِ 83 رَجُلًا إِنْ كَانَ فِيهِمْ أَمَّارٌ. At sa pangalawang batch na ito, 83 ang kalalakihan nila. 83 ang kalalakihan nila. At kasama nila rito si Ammar. فَإِنَّهُ يُشَكُّ فِيهِ. Si Ammar bin Yasir sa panahon na yon, kumbaga may ibang ulat na kasama siya doon. Pero may mga ibang ulat na nagsasabi na hindi rin siya nakasama doon. Pero bukod pa sa kanila, meron pa silang kasama na 18 o 19 imra'a. Meron pa silang kasama na 18 o 19 na kababaihan. So sila ay mahigit 100. So nung nakarating na nga sila doon sa Ethiopia o doon sa Habasha, siyempre hindi rin ito pinalampas ni Abu Jahal at ng Quraysh. Meron din silang mga iba pang mga plano laban sa mga Muslim. Sa sumunod na bahagi, Makidatu Quraysh bimuhajiri al-Habasha. Yung kanilang mga pakana ng Quraysh laban sa mga naghijra patungong Habasha. Sinasabi, Azza alal mushrikina an yajidal muhajiruna ma'manan li anfusihim wa dinihim. So naging mabigat para sa Quraysh na ang mga Muslim ay nakatagpo ng kaligtasan para sa kanilang mga sarili at para sa kanilang relihiyon. Na dito nga, katulad ng pagtalakay natin nung nakaraan sa Hijra, kapag nanganib na ang iyong relihiyon o ang iyong buhay, ay maaring obligado na sa iyo ang hijra. Lalong-lalo na kung ikaw ay meron namang kakayanan na maghijra. Na dito nga sa mga naghijra, syempre kasama na dito hindi lang ordinaryong mga tao. Mga tao na merong impluwensya sa lipunan. Halimbawa si Uthman bin Affan, kung tutuusin mayaman naman siya. Pero sinikap niya ang maghijra dahil nanganib ang kanyang buhay sa panahon na yun. Faktaru rajulaini jaladaini labibain. So sa kanilang pakana na ito, pinili ng Quraysh yung dalawa sa kanilang mga kalalakihan na matatalino at kumbaga mahusay gumawa ng paraan. At syempre nakikilala din sa kanilang tapang. So yung dalawa na ito, Wahuma Amr bin al-As radiyallahu anhu, si Amr bin al-As bago pa siya nag-Muslim, wa Abdullah bin Abi Rabi'ah. Si Abdullah bin Abi Rabi'ah doon nagkakamali pamangkin to ni Abu Jahal. Si Abu Rabi'ah pamangkin ni Abu Jahal at si Abu Rabi'ah kapatid ni Abu Jahal at pamangkin niya itong si Abdullah. Wa arsalu ma'ahumul hadaya al-mustatarifa lin-Najashi wa li batarikatihi. Kasama ni Amr bin al-As at ni Abdullah bin Abi Rabi'ah, kasama nila o dala-dala nila ang napakaraming mga regalo para sa Najashi at yung kanyang mga batarika. Yung batarika na tinatawag dito, ibig sabihin mga patriarch o mga pinuno ng kanilang relihiyon. Kasi ang Habasha, noong unang panahon, sila ay mga Kristiyano. Hanggang ngayon naman, mayroong mga Kristiyano doon. At ang mga pinunong panrelihiyon sa Eastern Orthodox Church, kumbaga, kung sa Europe, ang naroon ay mga Katoliko at mga Protestante, dito sa Middle East na mga Kristiyano, ang mga Kristiyano doon ay sumusunod sa relihiyon na nakikilala natin sa English bilang Orthodox.
At yung kanilang mga pinunong panrelihiyon tinatawag na mga batarika o patriarch. Yun ang tawag nila sa kanila. So ito ay kumbaga posisyon na katumbas ng halimbawa sa Pilipinas o sa mga Katoliko, yung cardinal o obispo, yun yung mga batarika. Dito makikita natin yung lawak ng pakana ng Quraysh. Hindi lamang ang Najashi ang plano nilang kausapin, pati yung mga tao na namumuno sa Habasha na nasa ilalim ng pamumuno ng Najashi, gusto rin nilang maimpluwensyahan. At sa makabagong terminolohiya, ang tawag dito ay lobby, L-O-B-B-Y. Ang kukuha ang mga tao ng suporta mula sa maraming mga nasa posisyon ng pamumuno. Halimbawa sa legislature, kukuha sila ng suporta mula sa mga congressman o sa mga senador o kahit sa executive branch ng gobyerno para may patupad ng isang batas na gusto nilang maipatupad. Halimbawa, charter change o pagpapalit ng konstitusyon, yun, ganun nangyayari siya. Nagkakaroon ng sabwatan ang mga tao. So gusto nilang kasabwatin. Kung hindi lamang ang Najashi ang gusto nilang maging kasabwat laban sa mga Muslim para makatiyak sila, pati yung mga pinuno, mga patriarch ng mga taga-Habasha ay kukunin nila ang suporta sa pamagitan ng mga regalo na dala-dala nila. Wa ba'da an saqar rajulan tilkal hadaya ilal batarika wazudahum bil hujaj allati tatruddu biha ulaika al muslimun. So nung nandun na sila, nang nakarating na sila doon sa mga taga-Habasha, dinala na nga nila yung kanilang mga regalo doon sa patriarchs at doon sa kanilang pinuno, si Ashama, ang kanilang hari. At saka lang sila nakipag-usap sa kanila. Kumbaga, nagbigay muna sila ng regalo bago sila nakipag-usap sa kanila. Dahil gusto nila nakikiling ang mga tao na ito sa kanila. At pagkatapos noon ay ibinigay nila ang kanilang mga argumento doon sa kanila dahil ang gusto talaga nila ay ang tard o yung pagpapalayas ng Najashi sa mga Muslim. Siyempre, gusto nila na palalayasin ng mga Muslim para bumalik sa Makkah, parang tuluyan nila na maapi. Dito makikita rin natin ang sukdulang anyo ng kasamaan ng Quraysh. Yung mga Muslim, ayaw nilang hayaan na sumamba sa Makkah, pero ayaw rin nilang hayaan na lumikas sa ibang lugar para sambahin si Allah sa ibang lugar. Ito ay nagpapakita lang sa atin ng malinaw na, kumbaga, picture ng kanilang kasamaan. Ang gusto nila wasakin ng Islam. Ang gusto nila ay wasakin ang Islam. Wala silang pakialam kung nasaan ng mga Muslim. Ang gusto nila, walang Muslim. Yun ang kanilang endgame. Kumbaga, yun ang kanilang gusto talaga na mangyari. Ang mga Muslim na nasa Makkah, kapag sumasamba sa kanila, hindi naman sila pinipinsala. Pero pinipinsala nila. Itong umalis, ayaw nilang payagan na umalis. Gusto pa nilang bumalik yung mga tao na nakaalis na. Wa ba'da an nittafaqat al-batarika an yashiru alan Najashi bi iksaihim. So nangyari pala rito na unang kinausap ng dalawa. Nina Amr bin al-As at Abdullah bin Abi Rabi'a yung mga patriarch. So yun nga, nabuo na yung lobby. Kumuha muna sila ng suporta ng mga patriarch at itong mga patriarch na ito ang siya namang mag-aabiso, magpapayo sa Najashi tungkol sa bagay na ipinunta nga rito ng Quraysh, ang palayasin ang mga Muslim. So kumuha muna sila ng suporta mula sa mga patriarch. At pagkatapos ito, hadara ilan Najashi, at pagkatapos nga nito humarap na sila doon sa Najashi.
وَقَدِّمَ لَهُ الْهَدَايَا ثُمَّ كَلَّمَهُ. At pagkatapos ito, binigay nila sa kanyang regalo para sa Najashi. Siyempre, mas marami ito at mas matindi kaysa sa mga regalo na natanggap ng mga patriarch. At kinausap na nila ang Najashi. Kinausap na nila ang Najashi. At ganito ang sinabi nila sa kanila. Ayyuhal Malik, so itong sina Amr bin al-As at Abdullah bin Abi Rabi'ah, nasa posisyon sila ng pagiging representative ng Quraysh. So bagaman maaari nating masabi na kahit nung una pang panahon ay meron ng tinatawag na diplomatic immunity, hindi pwedeng pipinsalain ng anumang bansa ang sino man na kinatawan ng ibang bansa na nasa lugar nila. Kaya halimbawa merong bastos na ambasador, hindi yun pwedeng basta-bastang papatayin o kaya ay sasaktan ng bansa na yun na kung saan ay naroon siya. Hindi pwede kasi nga dun sa diplomatic immunity. Pero yung mga ambassador din naman sa kanilang papel, on their end, alam nila na dapat din silang magiging magalang. So ganito nila kinausap ang Najashi. Ayyuhal Malik o hari. Ina-address nila ang Najashi bilang kanilang hari. Bilang hari. Kung bagaman hindi nila hari talaga ito per se, pero tinawag nila itong hari, kinikilala nila ang paghahari ng Najashi. Kasi kung tutuusin, ang Quraysh, alam natin makapangyarihan ang Quraysh. Pero kung ihahambing naman ng kapangyarihan ng Quraysh sa Najashi ng Ethiopia o ng Habasha, napakaliit ng Quraysh kung ihahambing sa kanya. Di ba naalala ninyo si Abraha, yung sumalakay sa Kaaba? Saan ba siya nanggaling? Sa Yemen. At saan di ba siya nanggaling bago siya dumating ng Yemen? Siya ay taga-Ethiopia talaga. Na nagalit siya ng yung pinatayo niyang simbahan, yung Al-Qullays, ay dinumihan ng mga Arabo. Kaya ninais niya na wasakin ang Kaaba bilang ganti. Ganun sila katindi. Yung puwersa ng Habasha na kahit sa kabila na ng ilog ng Red Sea, nakatawid sila at kaya nilang mag-impose ng kanilang kapangyarihan doon. So mula nung una pang panahon, ang Habasha ay nakikipagdigmaan sa iba pang mga bansa. Kahit sa Egypt, panahon pa ng mga Pharaoh, nakikipagdigmaan na ang Ethiopia sa kanila. Ganun sila katindi. Ngayon kung yung Quraysh, ihahambing natin sa Habasha, napakaliit ng Quraysh kung ihahambing sa Habasha. So ganito rin sila gumalang sa kanila. Ayyuhal Malik, innahu qad dawa ila baladika gilmanun sufaha. So yung unang nilang sinabi, purihin ang Najashi, at pangalawa nilang sinabi, siraan ang muhajirin. Siraan ng muhajirin. Ang sabi nila, o hari, mahal na hari, mayroong mga tanga na kabilang sa amin, mga tangang kabataan, mga kabataan na tanga na kabilang sa amin, ang pumunta sa iyong bansa. So parang gusto nila ipakita ngayon na mapanganib yung mga tao na tinanggap mo sa iyong bansa. Faraku dina qaumihim, sila ay tumalikod sa relihiyon ng kanilang nasyon. Walam yadkhulu fi dinik, umalis sila sa relihiyon ng kanilang mga kababayan, pero hindi naman sila sumasali sa relihiyon mo. So parang gusto pang sabihin nilang dalawa na walang saysay na tatanggapin mo sila. Hindi naman sila Kristiyano para tatanggapin mo sila. Waja'u bidinin ibtada'uhu. Bagkus sila ay dumating na mayroong relihiyon na inimbento lamang nila. Bagkus sila ay mayroong relihiyon na inimbento lamang nila. La na'rifuhu nahnu wala anta. Hindi namin alam ang relihiyon na ito na ginagawa nila o pinapractice nila. Hindi namin ito kilala. At kahit ikaw, Najashi, hindi mo kilala. Waqad bu'ithna ilayka fihim ashrafa qawmihim min abaihim wa a'mamihim
wa asyairihim li taruddahum ilayhim. Sinabi nilang dalawa, ipinadala kami ito ng mga maharlika ng Quraysh at ng kanilang mga magulang, kanilang mga angkel at kanilang mga angkan, upang ikaw nawa, mahal na hari, ay magbabalik sa mga taong ito sa kanila. So parang gusto nilang palabasin ngayon na wala namang kwenta na kupkupin mo yan, at yung mga kamag-anak nila, hinahanap na sila, gusto silang pabalikin, kaya pagbigyan mo na kami. So dito sa paraan ng pakikipag-usap o pagsasalita ni Amr bin al-As radiyallahu anhu at ni Abdullah bin Abi Rabi'a radiyallahu anhu, wala pa silang sinasabi. Pero makikita natin dito yung talino talaga ni Amr bin al-As at ni Abdullah bin Abi Rabi'a. Wala pa silang sinasabi. Pero malinaw sa kanilang sinasabi ko nung gusto nila. At nagagawa nila o nagagamit nila to maximum effect ang diplomasya. So, nakikipag-diplomasya sila kay Najashi. Panghuli nga mabanggit natin ngayong gabi kasi mahaba-haba itong pag-uusap nila. Mahaba-haba itong pag-uusap nila. Tinihimay lang natin para nga makikita natin yung mga motibo sa likod ng bawat sinabi ng Quraysh para magkakaroon tayo ng mas malinaw na idea sa mga nangyari sa kanila sa pagharap nila ng Najashi. Say nga, fahum a'la bihim aynan. Ang mga tao na ito na gusto nilang pabalikin itong mga Muslim, mas nakikilala nila itong mga Muslim na ito. Fahum a'la bihim aynan wa a'lamu bima abaw alayhim. Mas nakikilala nila ang mga ito at mas nalalaman nila ang kasalanan ng mga tao na ito. Wa tabuhum fihi, na dahil nga dito sila ay nagagalit sa mga tao na ito na iyong kinukupkup. So dito, kinukonsensya ni Amr bin al-As at Abdullah bin Abi Rabi'a radhiyallahu anhuma ang Najashi sa kanyang pagkupkup sa mga Muslim na para bang pinalalabas niya. Mali ang ginawa mo. Dahil sa ginawa mo, ay nagkakaroon tuloy ng problema doon sa Makkah at ang tanging magiging solusyon nito ay ang pauwiin mo ang mga Muslim doon, waliyadu billah. Puro kasinungalingan yung kanilang mga sinabi. Pero subhanallah, nalaman nga natin, siyempre, si Allah ang naggabay kay Amr bin al-As at Abdullah bin Abi Rabi'a at bandang huli silang dalawa ay nagkaroon ng malaking ambag sa pagiging dakila ng Islam at ng mga Muslim, lalong-lalo na sa panahon ng mga khilafa. At si Allah ay nagagabay nga sa sino mang naisin niya. Na mula rito malalaman din natin na hindi sayang. Bawa meron kang mga skill na natutunan mo nung hindi ka pa Muslim at kalaunan na nag-Muslim ka. Magagamit mo yun kapag nag-Muslim ka na, insyaAllah. At kung dito may kita natin si Allah, inilalagay niya sa tamang lugar nila ang mga sahaba kung saan sila pinaka-epektibo. So ganun din ang Muslim, insyaAllah. Hanapin niya kung saan siya magiging kapaki-pakinabang sa umma na ito, insyaAllah. So tutuloy natin ang pagtalakay na ito, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.